Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Ilang mga senador tinawag na presidentiable si Senator Raffy Tulfo. Nagkaroon ng biruan sa sesyon ng Senado matapos lumabas sa Pulse Asia Survey na pumantay si Raffy Tulfo kay Vice President Sara Duterte sa presidential preference para sa 2028 elections. Sa gitna ng talakayan, kapwa tinawag ni na Senator Mig Zubiri at Senator Kiko Pangilinan na presidentiable si Tulfo. Bagay na agad namang niyang tinanggihan habang naririnig ang tawanan sa plenaryo. Matatandaan ang ilang beses nang nilinaw ni Tulfo na wala umano siyang planong tumakbo bilang Pangulo sa susunod na halalan kahit patuloy ang pag-angat ng kanyang pangalan sa mga survey. Okay. Yung survey na yon ng Pulse Asia, baka marami ang nagsasabi na mind conditioning. Ako, ang tingin ko dyan is, ang Pulse Asia ay isang credible na survey group. Naniniwala ako sa kanilang pagiging patas. Dahil yung survey na yon kakaiba. It was a commission survey, binayaran. At kung binayaran, kung anong gusto ng nagbayad, yun ang masunod. Ang nag-commission sa survey na yon ay ang opisina ni Senator Mig Zubiri. Ang purpose nila is gusto nilang makita sino ang malakas na kalaban ni BP Sara. Kaya ang sistema sa pag-survey is one-on-one lang. Dalawa lang pagpipilian. Kaya kung dalawa lang pagpipilian, talagang tataas si Tulfo. Sara, Raffy. 46, that's 92. Mayroong 8% na undecided. Sa one-on-one naman ni BP Sara at Madam Leni Robredo, 51% si BP Sara, 43% si BP Leni. So that's 94. Merong 6% na undecided. Ganon yun. Kaya biglang tumaas si Leni, biglang tumaas si Tulfo dahil nagkaroon ng one-on-one na labanan. Iba naman yung pangkaraniwang survey na maraming pagpipilian. Pag maraming pagpipilian, ay talagang umaalikabok, nilalampaso ni BP Sara ang kanyang mga kalaban. Malayo ang agwat. Dahil maraming, yung tao, marami silang pagpilian. Kaya, to me, it's not mind conditioning. Yun talaga ang lumabas. Kaya lang, ang problema, hindi naman pwede na sa election sa 2028, dalawa lang ang maglaban. Malayong mangyari yun. Hindi tayo katulad sa US na dalawang partido lang, Republican and Democrats lang naglalaban. Kung minsan may independent, may pangatlo. So,
To me, pabor yun kay BP Sara. Itong survey na ito ng Pulse Asia, pabor na pabor. Bakit? Yung malalakas na kalaban ni BP Sara, Robredo and Tulfo, kapwa nag-declare na hindi tatakbo. Bakit? Ako personal ko lang ito na opinion. That's divine intervention. Lalo kong nakikita ang kamay ng Diyos na gumagalaw na sa political career ni BP Sara dahil yung dalawang malalakas niyang kalaban is nag-giveaway, hindi tatakbo. Ibig sabihin, once na nalampasan ni BP Sara itong impeachment trial na once na nanalo na siya dito, sigurado na siya na ang susunod na presidente. Iyan po ang narinig ko mismo sa bibig ni ex-Senator Franklin Drilon. Once na na-acquit si BP Sara sa impeachment trial, tapos ng boxing, siya na, BP Sara na ang susunod na presidente. Na sa tingin din ni Senator Drilon sa isang interview, madali, it's easy for the Vice President to win her impeachment trial because she has the numbers. Yung siyam na minority black senators, most likely, sabi ni SP Drilon, na yun din ang nakikita ko, yun ang nakikita ng karamihan, yung siyam na minority black senators will surely vote for the acquittal ni BP Sara. O di tapos na. Kaya, sige, go, go, go. Ang balita ni Ridon, 215 na daw ang kongresista ang pipirma sa impeachment. Di sige, ituloy nyo na. Ituloy na para matuldukan ng issue na ito para makapag-concentrate na tayo sa 2028 na kampanya para kay BP Sara kasi impeachment, wala na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang atop sa natagaan namo og yero. Ang utangan lang og silop yan. Isa pa sapaw na lang. Gisapaw-sapaw na lang. Ug karon mo na niya ang yero nga among ginahatag. Mga silipin ng Kiling-kilit na niya mong yatot nakuha na. nakuha. Tungod sa pagtabang sa atong
karon human na gid sa pag-atop. So nalipay gid si ante nga napulihan na tong iyang atop nga mga silupin lang. Salamat sa nagtabang sa seni nga nakatok ko. Salamat sa Ginoo sa diyamit sa tao. Oh, ante. So pila na di ante katuig ang inyong atop nga kining mga silupin lang o mga yero. Kape na 20. Kapin na 20 katuig. So dugay-dugay na gyud. So salamat kayo ante. Wala among trabaho kay tungod sa mga tigulang nami. Nga senior na gani. Ay, so wala na mo'y trabaho ni tatay. Wala trabaho na mo. Oh, salamat kayo ante.